Blessed morning po sa bawat isa. Isang magandang umaga po. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at minsan pa tayo ay kinatagpo na ng ating Panginoon. Pagising pa lang natin ng umaga, andyan na yung pagsama ng Panginoon. Hallelujah. At sa pag-aaral po natin sa umagang ito, ang devotion po natin ay mula po sa Distrito 6 sa pangunguna po ni Pastora Cheryl Manansala. At under po ng Door of Faith kay Pastor Jeffrey po Manaig. Purihin ang Panginoon at sa umagang ito ay patuloy nating pasalamatan, patuloy nating sambahin at purihin ang Panginoon sa isang awitin at patuloy na katagpuin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo aming Panginoon, duwalhatiin kayo aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong presensya, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo mawit sa ating Panginoon. Dinggin mo ang dalangin ko, nais ko mapalapit sa inyo, naway pakinggan ang aking pagsamo. Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Dinggin niyo ang dalangin ko, nais ko mapalapit sa inyo, naway pakinggan ang aking pagsamo. Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Turuan mo kong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin mo sa aking buhay. Hubugin mo ko ayon sa nais mo, o aking Diyos. O aking Diyos, turuan mo kong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ko ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy nga, O Diyos, ng bawat isa sa amin ay patuloy pa rin nagpapahubog. Patuloy pa rin, O Diyos, na umaasa sa inyong magagawa. Panginoon, na kung wala palagi ang pagsama po ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon, ay wala po kaming kakayanan, wala po kaming magagawa. Kaya sa bawat araw, turuan niyo kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa bawat araw ay patuloy na maialay namin sa inyong amin pong mga buhay, O Diyos. Ama, sa oras na ito, Panginoon, pakalinisin niyo ang puso ng bawat isa po sa amin. Pagingdapatin niyo nga po kami sa bawat aming gagawin, Panginoon. Hallelujah. Lord God, patuloy, Panginoon, na kayo pong kumilos sa puso ng bawat isa. Hallelujah. At sa akin, inyong lingkod na gagamitin muli para magsalita. Hallelujah. Ay pagingdapatin niyo rin nga po, Panginoon. Kung wala po ang pagsama ninyo, Panginoon, wala po akong kakayanan. At nilalagay ko po sa pinakamababang kalalagayan ng aking pong sarili, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na anuman ang mensahe ninyo sa umagang ito ay patuloy naming maabot at patuloy naming makuha, Panginoon. Hallelujah. Kapangyarihan ninyo siyang lumukob sa umagang ito mula sa akin hanggang sa mga nasa live, Panginoon.
patuloy, O Diyos, na sa inyo kami tumitiwala at umaasa sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So muli po ay isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Ang pag-aaralan po natin ay sa aklat ng ikalawang Timoteo, chapter 2, 14 to 25. So mabilis ko lamang po itong babasahin. Ano po? Sa aklat ng ikalawang Timoteo, chapter 2:14, ang sabi po dito, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos, na iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga iyan ay lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. Ang mga salita nila ay parang gangrena na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga nagturo ng ganito ay sina Himeneo at Pileto. Lumihis sila ng katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo sa muli na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya. At ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak, may ginagamit para sa mga tanging okasyon, at mayroon pang araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip, ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa pag-aaway. 24. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip, ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. So, purihin ng Panginoon, ano po? Hallelujah. Kapag nabasa natin tong ikalawang Korinto ng chapter 2, parang nandun na halos lahat yung puntos na kailangang gawin o ang isang katangian ng isang manggagawa ng Diyos. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Katangian ng isang manggagawa ng Diyos. Ano po? So, itong aklat ng Timoteo ay pinapayuhan ni Apostol Pablo si Timoteo at pinalalakas ang kanyang loob para mas lalo niyang magawa yung pagiging isang tapat na lingkod ng Panginoon o yung mga katangian ng isang manggagawa ng Diyos. At pinapayuhan siya ni Apostol Pablo upang magpatuloy sa matapat na pagsaksi kay Kristo. Pinalalakas siya ni Apostol Pablo sa pagtuturo sa gampanin ni Timoteo bilang tagapagpahayag ng mabuting balita. So mga kapatid, sa atin po bang paglilingkod ay meron pang nag-e-encourage mula sa ating mga leader, sa ating mga manggagawa o sa lahat ng kasamahan natin sa iglesia, ay meron pa bang Pablo na nag-e-encourage sa atin ng mga dapat nating gawin? At ito po ay napakalaking bahagi, napakalaking tulong na merong isang nagpapalakas sa atin sa mga panahon na tayo ay nanghihina at parang hindi natin nagagawa yung isang katangian o yung mga katangian na dapat taglayin ng isang manggagawa ng Panginoon. So personally malaking tulong din po ito sa akin habang ito ay inaaral ko mga kapatid. And sabi nga diyan, meron tayong 5 bagay na pag-uusapan po sa oras na ito. Katangian ng isang manggagawa ng Diyos, una po ay pagiging tapat sa turo at katotohanan ng salita ng Diyos.
Kailangan tayo mismo ay nakakakitaan, ng pagiging tapat doon sa itinuturo po natin. Amen? Na kailangan yung Word of God na itinuturo natin, una tayo na dapat nag-a-apply sa ating mga buhay. Tama po ba? Kasi bakit? Tayo po na mga Kristiyano ay isang salamin ng sanlibutan ito. Kaya tayo yung mas nakikita ng mga tao. Konting kilos mo dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, konting pagkakamali mo, iyon po ay nakikita ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya maging maingat tayo sa ating pong pagtuturo. Baka mamaya ay hindi pala personally, ay hindi pala natin natutugunan o nagagawa yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi diyan, kung babaybayin natin yung verse 14, may mga nabanggit yan, hindi tayo dapat nagpapalinlang. Amen? Ipaalala mo sa kanila mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan. Amen? Ang sabi diyan, hindi tayo dapat magpalinlang at iwasan ng pagtatalo. Hallelujah. May mga pagkakataon po ba, tayo ng mga lingkod ng Diyos, tayo pa yung nagtatalo-talo patungkol sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Hindi dapat po sa atin makita yung ganoong bagay. Bagkus kung alam natin yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, ay ginagawa na lang dapat po natin. Hindi tayo yung pagmumula ng pakikipagtalo o pakikipagtalastasan o kagulo pagdating sa salita ng Diyos, sapagkat tayo ay tinuruan ng Diyos ng isang maayos na pakikipag ng kung paano ituturo ang salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon diyan, ng salita ng Diyos diyan, maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sa iyong pagtatapat, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, tayo lang din ang makakaalam sa sarili natin kung tayo ba ay talagang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kasi bakit? Tayo yung gumagawa ng mga bagay-bagay sa buhay natin at alam naman natin na kapag meron tayong hindi ginagawang kalugod-lugod sa Panginoon, alam dapat natin 'yan. Tayo personally, ay nararamdaman dapat natin 'yan. Kailangan umiwas sa mga usapang walang paggalang sa Diyos. Amen? So mga kapatid, may mga pagkakataon na pinag-uusapan, may mga naririnig tayo na usapang walang paggalang sa Diyos, yung mga hinahamak-hamak ang Panginoon. Hindi na dapat tayo nakikisali sa mga ganong bagay, baka mamaya ay nagagamit pa natin ang pangalan ng Panginoong Jesus kapag ikaw ay natisod, kapag ikaw ay nagulat o anumang bagay, dapat hindi nababanggit sa mga ganoon ang pangalan ng ating Panginoong Hesus sapagkat kung tayo ay namamali ng pagkagamit sa pagpapahalaga sa pangalan ng ating Panginoong Hesus o sa paggalang sa ating Diyos ay may nabanggit diyan sabi sa 17. Ang mga salita nila ay parang gangrena na kumakalat sa katawan. At sabi doon, ang gangrena ay parang pagkamatay ng katawan ng isang tao kapag nawawala na siya ng dugo at nagkakaroon na ng infection yung kanyang buong katawan. Amen? Wag nawa tayong maging ganon. Wag nawa tayong maging gangrena na sinasabi dito sa Biblia na akala natin ay okay pa pero may infection ka na pala. Yung aral na nalaman mo o yung turo ng katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi na pala talaga natin napapahalagahan dahil sira na yung loob. Yung sinasabi natin, akala natin baka tayo ay nakatayo pa, pero sa loob natin, sira na pala. Na-infection ka na pala ng mga naririnig mo, na-infection ka na ng mga pagtatalo-talo nila patungkol sa salita ng Diyos, nalinlang ka na ng mga naririnig mo, ay kasi to maganda tong magsalita. Itong preacher na to, ang galing niya kapag tumayo siya sa harapan. Pero may mga marami na nadadaya tayo sa galing ng pagsasalita. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, maging maingat tayo, lumihis
sa katotohanan, lumihis tayo, dito sa mga maling turo, na ginugulo yung ating pananampalataya. May nabanggit yan si Himeneo at si Piliteo. Sila po ay mga huwad na tagapagturo na mababanggit sa ikalawang Timoteo 2:17. Hallelujah. Sila ay mga huwad. So mga kapatid, maging maingat po tayo, lalo na sa panahon natin ngayon. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Marami talagang turo na kahit tayo ay matagal ng mananampalataya, kahit tayo ay matagal na mga nagtuturo o nakakaalam ng tama, ng katotohanan na sinasabi ng Diyos, marami pa ring maliligaw. Kaya maging tayo, mapanuri. So wag tayong magpadala sa mga paghanga lamang dahil magaling magturo. So maaari pa rin tayong madaya. Pangalawang bagay, katangian ng isang manggagawa ng Diyos ay yung pagiging matatag sa gitna ng pagsubok. Pinapalakas ni Apostol Paul si Timoteo, bagamat siya'y bata, na naglilingkod, tinawag ng Panginoon para maglingkod. Kailangan makita sa atin yung katangian ng pagiging isang matatag, na manggagawa ng Panginoon sa kabila ng pagsubok. Sabi ng Panginoon dyan sa 19, hallelujah, ang sabi po dyan ay, ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos. Kailangan tayo mismo patunayan natin na tayo na mga manggagawa ng Panginoon ay nandun sa pundasyon ng Diyos na isang matibay. Sapagkat siya ang batong panulukan nating lahat. Mga kapatid, ang Diyos ay isang matibay na pundasyon, hallelujah, ng ating paglilingkod. Maraming susubok. Amen? Maraming susubukin ng ating pananampalataya, lalo na sa panahon ngayon. Kung malapit na noon, ang pagbabalik ng Diyos, mas malapit na ngayon. Mas ilang doble pa ang ginagawa ng kaaway para tayo ay tirahin sa mga pagsubok. Pagsubok sa paggawa ng kasamaan, pagsubok sa paggawa ng kasalanan, pagsubok sa mga damdamin, pagsubok sa mga maling paggawa. Amen? So marami po, mga kapatid, ang pagsubok ay hindi lang sa usaping, hallelujah, pang sarili, kundi sa lahat na. Amen? Sapagkat ang kaaway ay aali-aligid po sa atin. Naghahanap yan ng masisila. Kaya tayo na mga anak ng Diyos, ay magkaroon ng palakasan sa bawat isa. Kasi kailangan tayo ng mga nandito na sa iglesia ng Panginoon, tayo na mismo yung magtutulungan. Na palakasin yung bawat isa na ang pagsubok ay dumadaan lang. Walang bagyo na nananatili. Amen? Ito ay aalis din. Maging matibay yung pundasyon na inilagay sa atin ng Panginoon. Ay ngayong umaga nga lang po sinusubok na agad ako ng kaaway. Sapagkat ngayon nga po ay ako po ang magiging tagapagsalita para sa ating pag-aaral. At maya-maya lang kanina pong mga alas 5 ako ay nagpe-prepare na dito at naghihintay na ako ng oras. At bigla namang tumatawag yung isa kong kapatid. Na ako lang yung pwede niyang makontak dahil yung iba kong mga kapatid ay malalayo at nasa mga trabaho. At ako lang yung pwede niyang kontakin. At hindi po siya makahinga at dalhin ko daw siya sa ospital. Nahirapan po siyang huminga. At sabi ko sa kanya, alam niyo yun, parang nandun ka sa sitwasyon na, teka lang, kailangan kong puntahan yung kapatid ko kasi kailangan niyang madala sa ospital. At sabi ko sa kanya, kuya, kuha ka muna ng plastic. At doon ka muna huminga at mag-pray ka. At yun, at pinag-pray namin siya. At sabi ko, ayan, yung isa kong kuya, naging available naman bigla. Alam niyo yun, at sabi ko nga, Panginoon, salamat. Alam mo, dinadaan agad ako ng kaaway sa pagsubok. Kasi ako lang din po yung malapit dun sa kuya ko. Pero purihin ng Panginoon, at ang ginagawa ng Diyos ay laging mabuti. Hindi ako nalulungkot dahil hindi ko siya napuntahan, kundi ay alam ko, na may plano ang Panginoon at meron naman pong ginamit ang Diyos para po siya ay madala po sa ospital. So, purihin ng Panginoon, kailangan, maging matibay tayo. May mga pagkakataon na gagamitin ang kaaway ng lalo, sa atin, ng mga lingkod niya. Ay gagamit pa siya, malapit na lang sa'yo, amen,
para yung pagsubok na yon ay mawala ka sa focus. Amen? So, purihin po ang Diyos at sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin mga kapatid, tapat ang Diyos. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Amen? Makita lang sa ating yung pagiging matatag. Ano po? Hallelujah. Marami nang bumabagsak. Ano po? Marami nang bumabagsak sa paglilingkod dahil sa tindi ng mga pagsubok na nararanasan. Hallelujah. Kaya mas lalo nating patatagin yung ating pong paglapit sa Diyos, mas lalo nating patatagin yung ating paglilingkod sa ating Panginoon at alam natin hindi siya magkukulang. Pangatlong bagay, mga kapatid, katangian ng isang manggagawa ng Diyos ay yung pagiging malinis sa sarili. Amen? Na binabanggit sa verse 21, ang sabi dyan, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari. Amen? So, sino po dito yung yung may mga gamit sa bahay na may kakaiba o katangi-tangi at gagamitin mo dahil kailangan gamitin at malinis. Hallelujah. Mga kapatid, yung sinasabi ng Panginoon, yung pagiging malinis sa sarili, kailangan makita po yun sa atin, mga kapatid, bilang mga lingkod ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga dyan, iwasan ang gawa ng masama o yung mga hilig ng ating katawan, yung masasamang hilig ng ating katawan, pagsikapang maging, ano pong binabanggit dito? Sa 22, ang sabi diyan, kaya nga iwasan mo masasamang hilig ng kabataan. Hallelujah. So mga kapatid, hallelujah, hindi lang po ito sa kabataan, sa ating lahat. Maging maingat po tayo, sa hilig ng ating mga katawan, ng ating laman. At kailangan daw po, sabi diyan, pagsikapan mong maging matuwid. Amen? Kailangan nakikita yung pagiging isang matuwid natin sapagkat nandito na tayo sa panahon na nagkakaligligan na ng mga Kristiyanong tapat na maglilingkod sa Kanya. Kailan pa tayo magiging matuwid? Amen? Hallelujah. Ang sabi dyan, kailangan daw ay, hallelujah, tapat. Kailangan tapat tayo sa ating paglilingkod. Hallelujah. At kayo po yung makakasiyasat yan sa inyo pong mga sarili. Ako ba ay tapat na naglilingkod sa Panginoon? O ako ba ay naglilingkod lang dahil nakikita ni ganito? O ako ba ay naglilingkod lang kasi may prayer request ako sa Lord? Amen? O nagtatapat ka sa paglilingkod mo kahit na nandun ka sa sitwasyon na mahirap sumunod? Amen? Ang tamang paglilingkod sa Panginoon at ang tapat na paglilingkod sa Diyos, sumusunod ka kahit mahirap. Amen? Marami kang ipinagpapalit kasi kailangan mong maging tapat sa isa yung paglilingkod. Hindi dahil may nakakakita. Hindi dahil inaasahan ka sa church na magaling ka. Amen? Kasi ito naaasahan ko sa church. Amen? So, hindi po dapat ganun ang puso po natin. Kailangan din daw ay mapagmahal. Amen? Alam niyo po kung paano naging mapagmahal ang Panginoon sa atin. Kailangan makita rin po yan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Mapagmahal po tayo. Amen? Hallelujah sa bawat isa. Alam niyo po, kung merong magmamahalan ng totoong pag-ibig, tayo na yon na mga nasa church. Tayo na yon na mga naglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sapagkat sa labas, puro gulo na lang, puro away, parang hindi na nila maramdaman yung pag-ibig. Pero tayo ng mga Kristiyano, pag nagsama-sama, dapat iparamdam natin na mahal natin yung isa't isa. Amen? Yung tingin pa lang. Amen? Yung tinginan nyo pa lang, ramdam mo na mahal ka ni kapatid. Amen? Sa Panginoon. Amen? At ang sabi pa dyan, mapayapa. Alam nyo, masarap maglingkod sa Diyos dahil nararanasan natin yung kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoon. Ipinapayapa ng Diyos yung ating mga puso. Na kahit na anong mangyari, Lord, amen? Pinapatunayan nyo sa akin ang inyong kabutihan at payapa akong naglilingkod sa inyo kasi yung mga alalahanin, yung mga dumadating sa akin, Panginoon, iniaalay ko na sa iyo. Amen? Ang sabi pa diyan, hallelujah.
Iwasan mo ang, ayan, sabi dito, kasama ang mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Tayo po yon. Amen? Sabihin niyo sa inyong sarili, ako yon. Amen? Hallelujah. Ako yon. Hallelujah. Lahat tayo ay kailangan maging malinis sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Pang-apat na bagay, katangian pa ng isang manggagawa ng Diyos ay yung pagiging mapagpakumbaba. Amen? Mga kapatid, ang pagiging mapagpakumbaba minsan nakakalimutan natin. Ano? So hindi po sa isa lang, sa ating lahat. Nararanasan natin yung pagiging mataas. Amen? Na siyang ibinibigay sa atin ng Panginoon na siya man naging mababa. Amen? Ang Panginoon man naging mababa sa harapan ng bawat isa. Pero minsan tayo, mga lingkod ng Panginoon, baka nagkakaroon pa tayo ng pride na tinatawag. Amen? Hindi na dapat tayo, ang sabi dyan sa verse 25 at 23, kung ating babasahin, hindi nakikipag-away ang lingkod ng Diyos. Amen? Hindi po nakikipag-away ang lingkod ng Diyos. Maging malinaw po sa atin yon. Hallelujah. Pag nagkakabiroan nga po kami dito sa church, bawal magalit, pero pwede magtampo. Bakit? Kasi po ang tampo, maya-maya lang pag sinabi mong tampo kasi ako sa'yo, maya-maya lang okay na po yon. Pero pag galit, minsan years na, o ilang panahon na yung lumipas, galit ka pa din. Amen? Kaya ka lalong na-stress kasi may dala-dala kang galit. Alam niyo mga kapatid, ito na yung panahon na hindi na oras na pakikipag-away. Amen? Mas lalo tayong magmahalan. Kung meron tayong nakikita o nagiging problema sa isa't isa sa loob ng iglesia. Alam niyo mga kapatid, kasi bakit? Bakit ko po sinasabi sa loob ng iglesia? Kasi tayo yung mga mananampalataya at manggagawa ng Panginoon. Sino po bang unang target ng kaaway? Siyempre, yung nasa Diyos. Amen? Tayo yung guguluhin. Tayo yung bibigyan niya ng kailangan magalit ka dito, kailangan magtampo ka dito. Hindi na po ito yung panahon na yon, mga kapatid. Kailangan tayo mismo nagkakaisa na. Amen? Kung paano nagkakagulo na ang maraming bansa ngayon, ipakita natin na mas lalo po tayong magmahalan. Amen? Hindi na ito yung panahon ng pakikipag-away o alam niyo yun? At alam ko nagigets niyo po yung sinasabi ko, dapat maging mabait sa lahat. Amen? Ang sabi diyan, dapat maging mabait sa lahat. Hindi sinabi dito ni Apostol Pablo habang ini-encourage niya si Timoteo, dapat maging mabait ka lang doon sa mabait sa'yo. O dapat maging mabait ka lang doon sa isang taong yon. Ang sabi po diyan, maging mabait ka sa lahat. Amen? Hallelujah. Sabi diyan sa 24, dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Amen? So mga kapatid, kung hindi pa tayo magiging mabuti sa ating pagtuturo at hindi makita sa atin itong mga bagay na ito, mahirap pong ituro. Amen? Kasi tayo mismo dapat yung unang nag-a-apply ng mga bagay na ito bilang mga manggagawa ng Diyos. Hindi nga po dapat tayo maging katitisuran. Kasi mahirap po yun. Ikaw yung nagtuturo ng mabuting dapat mong gawin, pero natisod sa atin. Amen? Anong gagawin nating hakbang? Amen? Maging mabuti tayo doon sa bawat isa. Dapat nandoon yung pagiging mahusay natin, pagiging matyaga, at pagiging mahinahon. Amen? Sabi diyan sa 25, mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi, tumalikod sa kanilang kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Siyasatin po natin bilang mga lingkod ng Panginoon kung tayo ba ay nakakapagturo pa ng tama. Hallelujah. Kasi baka mamaya nga, yung sinasabi ko po sa inyo, ay binibigyan pala sila ng chance ng Lord na magamit, pero dahil sa atin, hindi makapagpatuloy yung taong dapat ginagamit na ng Panginoon kasi nga, hindi tayo nagiging mahinahon, hindi tayo nagiging, ang sabi dyan, hallelujah, mahinahon niyang tinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Pwede natin kausapin ng mas maayos, di ba? So, mga kapatid, ito po ay katangian ng isang manggagawa. Hallelujah. Ang sabi pa dyan, sa panghuling bagay, ang katangian ng isang manggagawa ay pagiging handa
sa pagtuturo. Amen. Kasi kung tayo mismo hindi handa yung sarili nating magturo sa katotohanan na sinasabi ng Panginoon, hallelujah, mahirap pong makapagdala ng mga kaluluwa sa gawain ng Panginoon. Amen. So mga kapatid, yung makita una sa atin yung mga naunang puntos. Ang sabi doon, pagiging tapat sa turo ng katotohanan at salita ng Diyos, pagiging matatag sa kabila ng pagsubok, pagiging malinis sa sarili, at pagiging mapagpakumbaba. Amen? Para maituro natin at maging handa tayo dun sa pagtuturo. Amen, mga kapatid, hindi na ito yung panahon na hindi tayo magiging okay, kundi mas lalo tayong magpursige na gawin natin yung pinakamabuti natin sa Panginoon sapagkat tayo ay mga tapat na lingkod ng Diyos. Amen? Hallelujah. At pagbutihin natin sapagkat malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen? Ito na yung panahon na talagang kailangan mong maging mataga sa paglilingkod. Amen? Hindi na ito yung panahon na, ay, pag galit ako, galit ako. Pag ako ay ayoko. Amen? Subukan niya lang gawin ito at makikita niya. Hindi na tayo yung mga ganong Kristiyano. Amen? Tayo yung mas lalong aabot sa mga hindi nakakaunawa. Amen? So, sapagkat yun ay pride. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Sabi po dyan, conclusion po tayo. Sabi dyan, ang tapat, matatag, malinis, at mapagpakumbaba at handa sa pagtuturo ng mga anak ng Diyos ay sasamahan at pagtatapatan ng Diyos hanggang wakas. Amen? Hindi nasasayang at hindi nawawalang kabuluhan yung mga bagay na ipinagpapalit natin para sa Panginoon. Ano po? Glory to God sa kanyang mga salita ngayon at ito po ay pagtuturo sa ating lahat. Ano po? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Maglingkod tayo ng may katapatan sa Panginoon at masumpungan niya tayo na sa muling pagbabalik niya ay siguradong kasama tayo. Wala nang kahit na anong daladala sa puso, wala nang kahit na anong maling iniisip, naglilingkod tayo ng tapat na may malinis na puso, may malinis na kaisipan, amen, para sa pagbabalik ng Diyos, magawa natin yung talagang kailangan at makamit natin yung buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. So muli po, kagaya ni Apostol Pablo, hanapin natin yung may mag-e-encourage sa atin para mas lalong tumibay at maging malakas sa atin pong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong mga salita na mula sa akin, hallelujah, hanggang sa inyong mga anak na nanonood ng live at sa mga kasama ko nandito. Lord, patuloy nyo nga po kaming pakalinisin. Maging isa kaming mabuting manggagawa ninyo, Panginoon. Hallelujah. Pagtapatan namin ang lahat ng aming ginagawa, O Diyos. Maging isang mabuti kaming tagapagturo. Makita sa amin yung mga katangian bago namin ituro sa iba. Maraming po salamat, Lord God. Patuloy na kami ay umaasa sa inyo, sa inyong magagawa. At palakasin nyo nga kami, Panginoon. At sa bawat iglesia na aming kinakaaniban, Panginoon, magpalakasan po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos, isang pinagpalang umaga pong muli sa ating lahat. Hallelujah. God bless po sa ating lahat. Tapos na po ang ating gawain.